Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robin Medina at ngayong araw po, May 30, 2025, araw po ng Biyernes ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ang mga salita ng ating Panginoon. At bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na to na pinagkaloob niyo po sa akin. Salamat po, Lord, sa pag-iingat niyo po sa akin, sa patuloy niyo pong pagbibigay ng kasaganahan at maraming biyaya po sa akin. Lord, ingatan niyo po ako palagi. Ingatan niyo po yung pamilya ko, pati po si Rhea, yung girlfriend ko. Ingatan niyo po siya palagi. Ilayo niyo po kami sa lahat ng anumang kapamakan. At Lord, humihingi po ako sa inyo ng guidance, knowledge at wisdom sa pag-aaral po ng inyong salita ngayong araw, na may maunawaan ko po ang iyong nais pong parating at iparealize po sa akin sa pamamagitan ng iyong salita. Yun lamang po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At muli, welcome po sa ating devotion ngayong araw na may paksang, may error ba ang Bible? Inerrancy. At ang paksa po natin ay magmumula sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sinasabi po rito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Sa Tagalog naman po, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. At mapunta naman po tayo sa ating tuturuan ngayong araw. Unang-una, inerrancy applies to the original manuscripts. Sa ikalawa, inerrancy means the Bible has no error. At ikatlo, inerrancy is rooted in the character of God. Ang teachings po natin ay to summarize, the teachings po natin is sinasabi rito na ang Biblia po natin ay walang mali. Dahil saan nga ba nanggaling yung mga nilalaman sa Biblia? Galing yan sa ating Panginoon. Kahit na ito ay sinulat ng mga tao o ng mga propeta, galing pa rin yan sa Panginoon sa tulong sa basbas ng Santong Espiritu. Ginabayan po ng Santong Espiritu ang mga nagsulat ng Bible. Kaya wala pong hindi po natin pwedeng sabihin na may mali sa Bible, dahil ang Diyos po natin is holy, banal, hindi nagkakamali. That means yung kanyang salita is pawang puro katotohanan lamang, 100%, or sabihin na natin 1000%. At yun lamang po. At mapunta naman po tayo sa ating applications. Unang-una, trust that God has preserved His Word. Yun nga, manampalataya tayo, maniwala tayo na kung ano yung mga nilalaman sa Old Testament, sa New Testament is preserved ni God yan. Hindi nagbabago yan. Mananatili yan ngayon at magpakailanman. Sa ikalawa, discover the heart and mind of God. Unang-una, sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. At ikatlo, live according to the principles of God. Kung anong mga nilalaman ng Biblia, kung ano yung standard ng Panginoon, mamuhay tayo according to it. At para po tapusin ang ating devotion ngayong araw, ay samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Lord, thank you for your word, which is inerrant and full of truth. I am grateful that I can trust your scriptures completely.
knowing that they are reliable in every area of life. Help me to live in accordance with your word, allowing it to guide me in all my decisions, actions, and relationships. May your word strengthen my faith and shape my thoughts and desires. I commit to standing firm on your promises, knowing that your truth never changes. In Jesus' name I pray. Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.